Film Development Council of the Philippines. Welcome to Parangal ng Sining 2025! This is FDCP's third year of recognizing the contributions of our film luminaries. Alam niyo po, para sa ating mga taga-industriya, receiving an award is not only something that legitimizes our work that we do, but also it provides us with inspiration to strive harder to keep creating films that move our audience into a more enlightened awareness. And the theme this year is ang mga higante ng kasaysayan ng pelikula, tradisyon at evolusyon. And this informs us about the history of our film industry and the people whose strong shoulders we stand on. We give importance to tradition, of course, because it helps us define our identity. At the same time, we do recognize our ever-changing film medium as we continue to evolve into global storytelling. And this year, we honor 5 Filipino film icons and 2 internationally awarded Filipino films that have brought us and our country the utmost pride and the greatest gift of their humanity as expressed through their art. To formally welcome and to express his personal gratitude to all of you tonight, please welcome the Chairman of the Film Development Council of the Philippines, Mr. Jose Javier Reyes. Maraming salamat sa inyong lahat dahil pinag-unlakan ninyo ang imbitasyon na kasama kayo sa gabi nito. Nakakataba ng puso on behalf of the Film Development Council of the Philippines na makita ang ilan sa pinaka-importanting tao sa industriya ng pelikulang Pilipino na nagtipon-tipon dito para bigyan ng parangal ang mga items na ito na ating itatanghal sa gabi nito. 3 taon na namin ginagawa ito. 3 taon na namin binibigyan ng parangal ng sine. At ito ay particularly binibigay sa mga tao na inaakala namin na siyang gumalaw, humugis at higit sa lahat nagbigay ng direksyon sa pelikulang Pilipino. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayo ngayon sa kinarapnan natin. Kundi dahil sa mga kontribusyon nila, nawalan tayo sana ng inspirasyon na magpatuloy despite and because of all the challenges that we face this year. Sa katunayan, we are still living in an age of challenge. But because of the inspiration provided by these people, we know that we can overcome. Pilipino kaya tayo. Tayo ang mga palaban at sila ang mga ehemplo. Sila ang mga tanging nating inspirasyon na patuloy ang paglaban at pagpatuloy ang pagtangkilik ng pelikulang Pilipino. Ang isa sa kanila ay sagisag ng bidang Pilipino sa pelikula. Ngunit higit pa doon, siya ay naging simbolo ng tagapagtanggol at tagapag-alaga ng mga manggagawa ng pelikulang Pilipino. Hindi mapapantayan ang napakarami niyang ginawa sapagkat siya ay bahagi na ng kasaysayan ng ating pelikula. Ang ikalawa, mula sa isang batikang aktres ng teatro, telebisyon at pelikula, siya ay naging direktor. At higit pa doon, siya ay kinikilala ngayon bilang ang ina ng malayang pagsasapelikulang Pilipino. Siya ang tagapag-alaga ng independent filmmaking sa ating bayan. Ang ikatlo, ang direktor na ito ay bumuwag sa anumang mga balakid para makilala tayo. Mula sa tradisyon ni Broca at ni Bernal, sumunod ang direktor na ito. At sabi nga ni Meryl Streep nung napanood ang kanyang pelikula sa Berlin, "Your film rearranged the molecules of my brain." At dahil dito, tanghalin natin siya sapagkat siya ay simbolo ng makabagong pelikulang Pilipino.
At ang ika-4 na bibigyan ng lifetime na parangal sa nakakita ng isang actress na sa kanyang unang pelikula ay binansagan siyang ang Asia's Best Actress. Pero hindi pa doon, higit pa doon, siya ay naging producer. Producer namin siya sa Experimental Cinema of the Philippines na nagbigay sa 2 masterpieces of Philippine cinema, namely Himala and Oro Plata Mata. Ay, hindi pa siya nakontento doon. Okay? Siya ay naging producer din, okay, ng mga pelikula at naging presidente ng isa sa pinakamalaking network sa ating bansa at naging creative force sa pagpatag ng isa rin sa pinakamalaking studio sa ating bayan. Bibigyan din natin ng parangal ang mga annual achievements sa taong ito. 2 dito ay mga pelikulang tinanghal at binigyan ng puri ng mundo sa kanilang mga international awards. At ang isa pang artista na bibigyan natin parangal ay naging icon na rin sapagkat siya ang naging simbolo ng profesionalismo at ang isang matuwirang pamaraan ng pagiging isang tunay na aktres. So sa gabing ito, sabayan nyo kami sa Film Development Council of the Philippines sa pagbibigay galang, sa pagbibigay saludo sa mga icons na ito. Maraming salamat sa mga paparangalan natin sa gabi ito. Dahil sa inyo, nandito kami at dahil sa inyo, naniniwala kami na mamamayagpag ang pelikulang Pilipino. Maraming salamat po. Pag ang pelikulang Pilipino. You know, a writer once said, it takes a life to make a difference and it takes a lifetime to be the difference in the world. And in our world of film, among all of us working in the industry, there are really only a select few who stand out because of their body of work. That has been, of course, collected through years and decades of commitment to the craft. And tonight, the FDCP recognizes the many great contributions of these outstanding individuals with the Parangal ng Sining Lifetime Achievement Award. Tonight, we'll be receiving the prestigious Gawad Lente Award, and to introduce our first Parangal ng Sining Lifetime Achievement Awardee is a legendary actress and a staunch advocate of Filipino film workers. Having served as president of MOAL Fund, she is also a Parangal ng Sining Lifetime Achievement Awardee. Please give a warm welcome to Ms. Boots Anson Roa. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ilang pelikula rin ang aming pinagsamahan ni Joseph Estrada. 2 sa mga paborito ko ay ang Angad Visaya, si Erap, at Tatay na si Erap. Marahil, dahil dito siya lubos nakilala bilang si Erap. Para sa mga ibang hindi pa nakakaalam, Erap baliktad po ng pare. And yes, it's true. He wasn't just my leading man, he was also my Erap, my kumpare, my dear friend. And if I may add, in my second marriage in 2014, he was also my ninong. Kaya tuwing makikita kami, nagmamano po ako sa kanya. At nagmamano din po siya sa akin. Lalo po kung lumalim ang aming samahan sa MOAL Fund. Doon ko po napatunayan na ang puso ni Erap ay pusong punong-puno ng pagmamahal sa pelikula at pusong punong-puno ng paglilingkod. He brought action not just in his movies, but he was also an action man behind the cameras. He not only fought off contravidas, but he also fought for the rights of the film workers. Panoorin po natin ito. Given to Joseph Erap Estrada. Accepting his award is his son, Senator Jinggoy Estrada.
Development Council of the Philippines, ating paboritong direktor, Director Joey Reyes, dating chairman ng FDCP, ating kumpare, Tirso Cruz III, ang paboritong leading lady ng aking ama, Mr. Boots Sansuroa, the Entertainment Producers of the Philippines, the Directors Guild of the Philippines. Paano naman ito? Magandang gabi po sa inyo lahat. To be honored by your peers is the ultimate recognition of one's talents and achievements. On behalf of my father, former President Joseph Estrada, and our family, I would like to thank the Film Development Council of the Philippines for bestowing the Lifetime Achievement Award upon my father. 2 buwan lang ang nakakaraan noong nabigyan din ng pagkilala ng aking mga magulang sa Senado, ang dating First Lady at former Senator Loy Ercin Estrada. And as their son, no words can express the pride I feel for my parents and the legacy they have built in their respective fields. Mahirap po puntayan at mas lalong mahirap igitan ang kanilang mga nagawa, lalo na ang aking ama, mapasinado man o sa larangan ng pagiging alagad ng sining. Kapag sinabing Mowel Fund at Metro Manila Film Festival, hindi po maaaring isang tabi ang pangalang Joseph Erap Estrada. My father was once not just an actor and movie producer. He was a visionary, truly an icon of the movie industry. Naglipa naman ang mga fake news, hindi mababaluktot ang katotohanan sa mga nagawa ang aking ama sa pinakamamahal niyang industriya ng pelikulang Pilipino. Hindi ko na isa-isahin ang kanyang mga nagawa dahil kayo na mismo ang makakapagpatunay. Nandito po ako ngayon para tanggapin sa ngalan ng aking ama ang pagpapalagan ninyo sa mga naging ambag at pamana niya sa industriya na nagbigay pangalan at naging daan sa kanyang pagiging lingkod bayan. This award is not just a celebration of a remarkable career as an actor. It recognizes a lifetime dedicated to using art as a platform for social change and national pride. It also pays tribute to a man who never turned his back on the industry that gave him his start, even as he rose to the highest office in our country. And as his son, I am deeply honored to witness how the industry he loves continues to embrace and acknowledge his legacy. This moment reaffirms that my father's contributions, his passion, his dedication, and his belief in the power of cinema have made a lasting impact, not only on screen, but also in the hearts of many. Ang mapararalan ng kanyang mga kapwa-artista at kasamahan sa industriya ay marahil isa sa pinakamahalagang pagpupugay na maaari niyang matanggap. Hindi namin makakalimutan ang pagkilala ng ginawa ninyo sa aking ama. And on behalf of my father and our entire family, I would like to express our heartfelt gratitude to the Film Development Council of the Philippines. Maraming salamat po sa inyo lahat at mabuhay ang pelikulang Pilipino. And their outstanding global recognition in the past year with the Parangal ng Sining Annual Achievement Award. To introduce our first Parangal ng Sining Annual Achievement Awardee is FDCP Chairman Direk Joey Reyes. Ang kauna-unahang
time, which was literally decades ago, she was a child actress. Na ang role niya ay isang biktima na bata na ikinulong sa loob ng isang cabinet. Alaala ko yun, she was all of 7 years old. The next time I worked with her was in a movie called Kasal, Kasali, Kasal. And at that time, she was at the cusp of marrying the partner who she will share the rest of her life. Siguro, ang mga detalyeng yan ay sidebar lamang sa lalong mas mahalagang kontribusyon ng artistang ito. Siya ay sumasakatawan ng profesionalismo at higit sa lahat, isang artista na tinitingala ng kanyang mga tagahanga dahil rin sa ulirang-uri ng buhay na kanyang binaybay. Nangangahulugan, ang inaarte niya sa pelikula ay dinadama rin niya sa kanyang tunay na buhay at walang makakakwestiyon sa sinseridad at sa lalim ng kanyang mga talento. Sa taong nakaraan, bumalik siya sa paggawa ng pelikula matapos magpahinga at gampanan ang role ng pagiging isang ina at asawa. Ang teleserye princess, ang teleserye queen ay namahinga para maging tunay na nanay at asawa. Ngunit sa kanyang pagbalik, nagwagi siya ng isang international award bilang Best Actress sa Fantasforo International Film Festival sa pelikulang Espantahan. Kaya sa gabing ito, binibigyan ng parangal si Judy Ann Santos Agoncillo sa kanyang ulirang karir bilang isang tunay na aktres na Pilipina. Panoorin natin ito. True to form, pag hindi nagsushooting si Judy Ann Santos Agoncillo, siya ay isang ina na ngayon ay nasa Hong Kong dahil kasama niya ang buong pamilya dahil ang kanyang anak na si Lucho ay naglalaro ng soccer at hindi niya palalampasin itong pagkakataong ito patunayan ang kanyang kahalagahan bilang taga-suporta ng kanyang anak. Bilang pasasalamat, nagbigay si Juday ng BTR na ito. Hanggang natin. Gusto ko po magpasalamat sa bumubuo ng FDCE. Thank you very much for recognizing my work. Sa pagbibigay po sa akin ng Annual Achievement Award, hindi naman po ito mangyayari kung hindi naman din talaga sa maraming tao na kasama ko sa industriya ito mula 8 years old ako hanggang ngayon. Yes, halos 4 na dekada na po ako dito sa industriya. Kinalakihan at minahal ko. Kaya siguro dapat lang at nararapat lang na pasalamatan ko ang bawat isang taong nakasama ko mula Ula hanggang Mara Clara hanggang Esperanza, to my ABS family, sa mga managers na nakasama ko, Tito Jess and Tito Arati. Hindi ako mabubuo ng ganito kung hindi sa tiwala at pamamahal ng bawat director, bawat producer at bawat writer na nagtitiwala na gampanan ko ang mga characters na isinusulat nila para sa akin. Maraming salamat sa pagbuo niyo sa karera ko. My apologies for not being able to accept this award personally. Ibig sabihin, marami pang dahilan at paraan para mangyari ito uli sa akin. Di ba po? Thank you again, and you have just given me more inspiration and more reason para mas mahalin ko pa ng todo-todo itong industriya ito. So to everyone, again, to FDCE, thank you for the love. And thank you for acknowledging this work. To Direk Chito, Chris Martinez, Attorney Joji, salamat dahil binigay niyo sa akin itong role na to. Hindi ko naisip na marami akong masusungkit na mga award dahil sa pelikulang Espantaho na hindi na nakakatakot pero mas pampuso at pampamilya siya. Marami pa sana tayong gawing pelikulang ganito. Again, from the bottom of my grateful heart, thank you very much. Mabuhay po kayo. In behalf of Judy Ann Santos Agoncillo, tinatanggap ko ang award na ito at dadalhin dito sa kanyang bahay dahil 2 blocks away lang siya nakatira. Judy Ann, nakita ito. Thank you. Second parangal ng Sining Annual Achievement Awardee for 2025. Please
welcome renowned showbiz journalist, magazine editor, and respected film critic, Mr. Butch Francisco. Thank you, Isadora. I missed you. Anyway, I came here tonight to talk about rhythmic gymnastics. I know this is a film event, but I'll be able to justify that in a while. Rhythmic gymnastics is not a very popular sport in the Philippines, but Filipinos should embrace it and even celebrate it for at least two reasons. First, we should celebrate the double victory of Carlos Yulo, the 2024 Paris Olympics. And second, and this is where I connect this to cinema, is the victory of the movie Sunshine at the 2025 Berlin Film Festival, where it won the Crystal Bear Youth Jury for Best Film. Sunshine is about a young Pinay gymnast, as brilliantly portrayed by Maris Racal, won not just the recognition of an international jury, but also the hearts of a global audience. And here she is, Sunshine. Parangal ng Sining Annual Achievement is given to Anima Studios, Project 8 Pictures, Cloudy Duck Pictures, Happy Infinite Productions, and Antoinette Madaunes, Sunshine. To accept the Gawad Lente are producers Gio Lomontan and Claudia Huaco, and one of the stars of the film, Anika Ko. Lalabas ako ng body ko kasi hindi ako dapat yung nandito eh, dapat si Direk eh. Kaso ngayon papunta siya ng Canada for another film festival. So, ayun, ako yung meron kayo ngayong gabi. So maraming salamat FTCP sa pagkilala sa Sunshine. May mga pagkilala gaya nito ang isa sa mga nagbibigay ng fulfillment sa aming mga producers kasi parang okay, may ginagawa kami tama. Kaya, thank you FTCP sa mga ganitong recognition para sa Sunshine. At, okay. Malaking push yung mga ganitong recognitions para ito rin namin yung paggawa ng mga pelikula. Pero syempre, sana kumita pa rin kami. At sana yung Sunshine ay maipalabas dito sa Pilipinas. Ano po? Ayun, maraming salamat sa mga kakampi ko, sa mga artista namin, kay Direk Tonet, sa mga co-producers ko, kay Dan Villegas, kay Bianca Balbuena, kay Claudia Diaz Coamco, kay Grace Maria Lizaris. Kasi sobrang hirap makahanap ng mga co-producers na susugal sa pelikula mo gaya ng Sunshine na maraming gustong sabihin. At ayun, kaya salamat sa mga ganitong klaseng kakampi. At salamat din sa mga artista namin, sina Maris, sina Cyril, sina Elijah, sina Meryl, sina Jenica, si Miss Angel Bayani at si Anika, mga kakampi namin for life. At sana makatrabaho pa namin sila sa mga susunod na pelikula. Salamat ulit sa FTCP kasi hindi lang sa ganitong mga awards nila kami sinuportahan. Simula development pa lang sa pagdadala namin sa Sunshine sa Busan Asian Film School at sa production grant na binigay nila sa akin sa Frigate PH. Sobrang laking tulong ang ibinigay ng FTCP, kaya thank you so much po. At itong Sunshine ay para sa mga batang babaeng pinagkakaita ng mga pangarap nila at sa mga atletang Pilipino na sana hindi lang tuwing nananalo natin sinusuportahan. At para sa mga
taong gusto lang mangarap. At sana sa susunod na mga taon ay naipasa na ang Prevention for Adolescent Pregnancy Bill. Sana po. At sa mga nagtatanong po kung kailan ipapalabas ang Sunshine, abang-abang lang po tayo this year. Ayun po. So, maraming salamat po. At isasabihin ng aming child actress, si Anika. Siya yung isa sa mga lead namin alongside Marisa. First of all, I would like to thank FECP, and we are very honored to receive this award tonight. And we share this award to everyone who fights for stories like Sunshine's to be heard. Maraming salamat po. Direk Paolo Villaluna. Simula noong 1956, ang Pilipinas ay nagpapadala ng entry sa best... sorry. Okay, wala na nga akong barong, hindi ko panalo yung mic. Sorry guys. Okay. Simula noong 1956, ang Pilipinas ay nagpapadala na ng entry sa Best International Feature Film category ng Academy Awards. Itong sunod na pelikulang paparangalan natin ay ang tanging Filipino animated film na pinadala natin sa Oscars. Pero sa katunayan, ito ang kaunang-unahang animated film na pinadala sa Oscars from Southeast Asia. So it's a major achievement. Ang pelikulang ito ay Tagalog, Ilocano, rotoscope sci-fi drama na tungkol sa isang animator na umaharap sa mga nakabaong trauma habang nakikisalamuha sa isang misteryong alien sa kanyang nakaraan. I'm actually a big fan of the film. Ito ay makabago, kahanga-hanga ang kanyang direksyon at sadyang maganda. Ito ang E.T. Mapupukaw. To accept the award are writer-director Carl Joseph Pama and members of the team behind E.T. Mapupukaw, Gio Lomuntan, Sara Perez, Joseph Brillantes, Benjamin Tolentino, and Nessa Pantelion. Hindi ako alam ko na may award pero hindi ko expect na mag-speech. So, pagpasok ako kasalanan po ng FTCP. Sorry. Maraming salamat po FTCP para sa award na ito. Ginawa po namin itong film na to for Cinemalaya, pero ang una po namin dahilan kung bakit ginawa namin ito ay para makapaghatid ng mensahe ng pagmamahal at pag-asa para sa mga naging biktima ng sexual abuse. Ninanais po namin na ang pelikulang ito ay maging refuge ng mga iba pang mga victims at para makatulong sa kanilang mga pinagdadaanan. Dahil po sa Cinemalaya, sa FECP, at sa mga marami pang tumulong sa amin, ay nabigyan namin ng boses, ang mga inalisan ng boses. Kaya maraming pong salamat sa inyo. Maraming salamat ulit FTCP, NCCA, sa Cinemalaya, Orin Pictures, GMA, Public Affairs, UNESA, sa mga baliw at naniwala na kaya namin itong gawin. Project 8, sorry. Sa aming mga artista na si Carlo Aquino, si Gio Gahol at si Dolly De Leon na pumayag at sumama sa amin sa paggawa at pagkwento ng E.T. Yung animation po in its truest meaning means to give life.
Sana po nabigyan po namin ng buhay ang mga kwento na mga dapat ikwento through animation. Sana po itong award na ito ay maging instrumental na para mabigyan pa ng avenue ang mga original content for animation. Buhay po ang animation industry sa Pilipinas, pero sana po mag-risk po tayo na gumawa ng mga animated original content. Para ito sa buong The Missing Team, Project 8 Projects, sa aking mga producers, si Gio, si Dan, si Tonet, si Nessa, at sa aking AK animators na hindi nakasama ngayong gabi dahil mapupuno itong event na ito. Pero salamat dahil para ito sa lahat ng nangangarap at para ito sa animation industry natin sa Pilipinas. Sana bigyan niyo pa kami ng chance na makapagkwento ng maraming kwento. Maraming pong salamat, FBC. Who we are as an industry. And that's important. But I think it is equally important that we evolve with the times. The place for films is no longer just in cinemas, but also in new avenues. The ubiquitous form that film has now taken brings the FDCP to the digital platform YouTube through Behind the Reel, which can now be seen on the FDCP YouTube channel. To talk more about it, please help me welcome back on stage FDCP Chairman, Mr. Joey Reyes. Huwag po kayong magsawa. Promise, last ko nang lalabas. Nagtitipid po ang production, kaya ako ang laging isinasalang to introduce all the segments. Bahagi nga ng evolution ng pelikula ay ang paggamit ng iba't ibang uri ng plataforma gamit ang new media. At sa pagkakataong ito, na-inspire kami na gumawa ng mga malalalim, makakahulugan at higit sa lahat, makatotohanang mga diskusyon ng mga tao sa loob ng industriya. Inspired ito, aminin namin, ng The Hollywood Reporter na napapanood natin sa YouTube. Pero ngayon, gumamit kami at inimbita namin ang mga major stakeholders upang ipakita ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang mga diskusyon, at higit sa lahat, hanapan ng direksyon ang kinabukasan ng pelikulang Pilipino. Kaya para lalong maging maliwanag ang aking dinidiscuss ngayon, sasabihin ko lamang na inimbita namin mga direktor katulad nila Antoinette Hatacone, nila Dwayne Baltasar, mga manunulat katulad ni Nurin Capili, mga direktor katulad din ni Pepe Jocko, mga producers katulad nila Rosel Monteverde at Kate Monteverde. Lahat yan nagdiskusyon tungkol sa mga importanteng issues sa pelikula ngayon. To give this greater clarity, meron tayong konting VTR, di ba? Okay? Panoorin natin ang VTR na ito, mapapakilala ng Behind the Reel na launched, fresh na fresh, tonight as we speak. Roll VTR. This is launched, this is launched just tonight. Okay, and it's a two-part segment on dealing with a specific topic. So please, kung may pagkakataon kayo, please try to catch it on YouTube. At para sa mga teachers natin nandito yan, ang mga fellow movie enthusiasts, please spread the word. Mayroong makahulugan at matinong diskusyon tungkol sa pelikula. Nasa YouTube na, called Behind the Reel, from no less than FDCP. Maraming salamat. Significant contribution to the direction and development of Philippine cinema. This is our second Parangal ng Sining Lifetime Achievement Award for 2025. Please welcome an industry giant, an enduring leading man and former FDCP chairman, Mr. Tirsa Cruz III. To act alongside her is any
and to be directed by her is any actor's great honor. Her films not only stand the test of time, but also studied by film scholars as a standard of Filipino movie excellence. But her work doesn't stop at that. It goes beyond. It goes beyond filmmaking into giving back, heralding new writers, directors, cinematographers, producers, and more. One new generation after another. Her vision and leadership as the president of the Cinemalaya Independent Film Festival proves that being a film legend is not limited to making movies, but also in making movie makers. The 2025 Parangal ng Sining Lifetime Achievement Award is given to Director Loris Guillen. Thank you so much, Film Development Council of the Philippines, for the honor of this recognition. As a child, watching films in a small provincial theater, I dreamed of becoming a visual storyteller. As the years went by, amid all the technological, social, and cultural changes, I realized that being an artist comes with a serious social responsibility. There's a story to tell, a vital message to share, and there is the impact it has on the audience. In making films, no matter the scale, one takes part in shaping the culture of the community around us. Fortunately, our work is collaborative. We exchange ideas and learn from one another. I used to learn from people who were older and more senior than me. Now they're almost all younger than me. It's a wonderful cycle of growth that reminds me of the responsibility and privilege I hold. I want to thank my mentors, both young and old, for their inspiration. My family, whose love sustains and grounds me. And my mother, who is my North Star. I will always be grateful to God, whose presence has helped me understand the true worth of this journey. This award is not just about my achievements. It symbolizes the relationships and experiences that have profoundly shaped my life. So now I would like to take this rare opportunity to thank you all, including every single one who is here in this hall tonight, for being part of this incredible journey. Thank you. Thank you for championing Philippine cinema. And
And it is so inspiring to see your work as an actress, as a director, and now all that you do for Philippine cinema. So maraming salamat po. Muli palakpakan natin, Direk Luis Guillen. And now, allow me to welcome an actor who has not only won the most prestigious acting awards, but also top billed more than 10 films, each with a box office gross of over 100 million pesos in the Philippines. Please welcome the one and only John Lloyd Cruz. Hello. Alright. Lahat ng yun, gaya ng salitang struggle, gaya ng hindi lang ituro pero naipakita mo sa akin yung halaga ng hindi pagsuko, yung halaga ng pagtatrabaho, yung halaga ng pakikipagkapwa sa panahon hindi mo natiyak kung meron pa siyang natitirang halaga o sa panahon medyo questionable na yung importansya ng moral, kabutihan, kung saan ang magmahal, ang magbanasakit, ang magpahalaga para sa iba ay kahinaan. Bihira yung katulad mo, konti na lang kayo natitira. Kaya sa maliit na paraan kung paano kayo mabibigyan ng pagpapahalaga, sana makarating sa inyo. Sana maramdaman nyo, sana walang salitang tumapag. Maraming salamat lahat. Salamat dumating ka sa buhay ko. Salamat. Salamat tinulungan mo ako. Salamat. Salamat sa malamat. Salamat sa pagkakapwa ko. Sa mga hagayan namin na mga gaya namin taga-talisay na yung mga Romeo. Maraming salamat at umuwi ka. Salamat. Bayani ka ng sinima ng Pilipino. Bayani ka ng panahon ito. Salamat sa mga oras at naagi mo. Salamat sa mga... Hindi ko matatapos magpasalamat sa iyo, Direk. Masyadong... Pero, para lang for the record lang po, pinagpaalam ko po yun. Sabi nila meron akong 2 to 3 minutes. Hindi po ako nang-aabuso. I just don't want to take it for granted. Today is your day, love. At araw din ito ng cinema. Maraming salamat sa lahat ng kabutihang dinulot mo, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga nakasalamuhan mo. Direk, maraming salamat mula sa amin ni Elias. Hindi ko alam kung sinubukan ko po, Direk. Pero tingin ko yung tunay kong pasasalamat. Hindi ko alam. Sana kung makarating sa inyo. Hindi man ngayon, sana Direk, sa panahon na talagang mangyari sa inyo, Direk, na maramdaman niyo yung pasasalamat namin. Alam ko ayaw ni Direk to yung mga gantong award. Pero Direk, malaki po yung
madudulot na kabutihan tsaka pagtulong nung pag-reach out nyo dun sa mga unlikely na makaunawa ng sining na ginagawa nyo. Kung gaano ka hindi matutumbasan yung ginhawa na nadulot nyo dahil pwede pala yung ganong klaseng trabaho. Pwede pala yung ganong paghahayag na walang panghusga, walang grading system. Sabi nga ni Elias, I'm so bored with school dala. Sabi niya, anak. Anyway, said too much. Mag-text na yung anak ko, tama na daw. I give the floor to the one and the only, one of my heroes, Love Diaz. The 2025 Parangal ng Sining Lifetime Achievement Award is given to Love Diaz. Magsulat ng talumpati pero makabutin tayo ng 9 na oras sa dito. Kasi lagi sinasabi nila, ba't ang haba ng mga pelikula mo? Kako hindi mahaba. Pelikula sila. Sa lahat ng mga tumanggap at tatanggap ng gawa para pagbati po ay isang taos-puso at kung pagpapakumbabang pasalamat sa Development Council of the Philippines para na iginagawa din na ngayong gabi at sa patuloy ng pagpupugay, paglilinang at pagbibigay ng halaga sa pelikula Pilipino at pakiramdam ko parang wala pa tayo nagagawa. Nagsisimula pa lamang tayo mga manggagawa sa kultura. Naglipa na pa ang karahasan, naglipa na pa ang kahirapan, naglipa na pa ang pagwawalang bahala sa paligid, naglipa na pa ang pambastos, naglipa na pa ang kawalan ng katarungan, naglipa na pa ang pagpapabaya. Ngayon pa nagugutom. Marami po tayong gagawin. Buong pagpapakumbaba po. Maraming salamat sa inyo. Introduce our final awardee for tonight is a man as charismatic as he is constantly evolving in his role as a beacon for the younger generation of stars. It is my honor to call on stage ABS-CBN's Head of TV Production and Star Magic, Direct Laurenti Jogi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Some people have the impression that Ma'am Charo is a very demanding boss. Well, she is. She demands a strong sense of professionalism and a high standard of excellence in everything that we do. But alongside this pressure, we experience a boss who is caring, supportive, and a very nurturing mentor. Tonight, we celebrate her with a Lifetime Achievement Award, and it would seem quite premature as she continues to achieve and evolve, effortlessly transitioning roles in front of the camera, and then behind it, and now on cam again.
At this stage of her life and career, she's back hosting the much-loved anthology M&K and becoming a leading lady to one of the most popular actors of this generation. That is what you call range. Tonight, we present a snapshot of her lifetime, her work, her leadership, her love. Please watch this. Ladies and gentlemen, the 2025 Parangal ng Sining Lifetime Achievement Award is given to Charo Santos Concho. Thank you very much to Direct Joey, my classmate, and the proponents of film in the FDCP for this parangal. Maraming salamat po. To my sons, Francis and Martin, thank you very much for your understanding, your love and support. This honor I share with you, and of course with your dad. I will not be standing here right now if the three of you did not allow me to fly. So thank you very much. Of course, it feels good to be given this honor for all the hard work, the time, the love, and creativity that I devoted to my work, to my career. But it's also a good time to look back and reminisce at what you may call a lifetime. Anyway, magbabalik naman po ang maalaala mo kaya. So, konting paglimot po sa aking nakaraan. It wasn't too long ago when I was a little girl in Calapan Oriental, Mindoro, nakikinig ng mga drama sa radyo sa aking small Avicon transistor radio. Naghihintay sa tindahan for the latest issue of Liwayway at mga iba pang comics. Pag nagbabakasyon po kami dito sa Manila, I attempted to enter the gates of ABS-CBN para makapanood ng Oras ng Ligaya at Sensations. Hindi po ako pinapasok ng guard. Nung nakarating na po kami sa Manila, the family moved to Manila, nilulusong ko po ang recto. Kahit baha, para lang makapanood ng mga pelikula ni FTJ, ni Guyan Dip, at ng napakarami ko pang paboritong artista. Yan po, lahat pinagdaanan ko, katulad ng napakaraming Pilipino. Isa po akong dakilang movie fan. So, before I went into filmmaking, I was a member of the audience. It wasn't too long ago, also when I got the role in the movie Itim in 1976. And from being a member of the audience, naging bahagi na po ako ng paggawa ng pelikula. And after Itim, my destiny has been set. Buong buhay ko po, naging bahagi na ako ng pelikulang Pilipino. And napakaswerte ko po that I experienced the entire realm of Philippine cinema. From the art movies of experimental cinema of the Philippines,
to the mainstream movies of Regal Films, from the big budgeted films of Bancom Audiovision, to the small indie films, including my own Vision Films, until I joined television and I started Star Cinema. So, napakalawak po ng aking naging karanasan sa sining ng pelikula. So, napakarami po pong dapat pasalamatan, nagsisimula sa aking ama na dinadissect ang mga pelikulang pinapanood namin tuwing Sabado ng aking mga kapatid. To the late Lino Broca, who introduced me to Mike De Leon, my first director. Of course, to Mother Lily. To my boss, Gabby Lopez, who prodded me to go back into filmmaking after I joined television. To my film collaborators, my sister, Malu Santos and Olive Lamasan. Actually, napakarami po nila. Too many to mention. Maraming salamat po. That is why this is also a great opportunity to thank everyone who have helped me in my journey. Filmmaking is the ultimate collaborative medium. No one can claim solo credit to any film. Everyone has to put his heart into making a good film. There are two things that I am most proud of in my 50 years in this industry. Yes, I am a golden girl this year. Star Cinema, because it is through Star Cinema that I was able to give the kind of accessible but deep storytelling to our audiences that I call from listening to radio dramas, watching television, watching cinema, even classic Hollywood. Lahat po ng pinagdaanan ko, lahat ng experience ko ay humubog sa akin sa pagbibigay ng magagandang kwento. And I'm very proud to say that up to now, the movies of Star Cinema are being supported by our audiences. At ang isa po, the other one is Sagip Pelikula. Ang partner ko naman po dito ay si Leo Katimbang. Naniniwala po ako na ang Film Archives is the true crown jewel of every film studio. Dahil itong mga lumang pelikulang po ito ang sumasalamin sa ating lahi, sa ating buhay, sa ating kultura. Ito po ang sisidlan at tahanan ng ating buhay bilang mga Pilipino. So napaka-importante po nun sa akin. At this stage, Philippine cinema is really challenged. Napakahirap pong magpakita ng pelikula ngayon. Hindi natin alam kung ano ang hinaharap. With the onset of the streaming platforms, sa paghina ng ating mga teatro. So, kailangan po natin talagang magsama-sama, magtulungan at ibalik ang sigla ng pelikulang Pilipino. To the FDCP, who have always been at the forefront of progress for Philippine cinema, you have my love and my prayers. There is a great mission ahead to save the vessel of the soul of our people. That is your mission, and we are counting on you. But for tonight, let us all celebrate, appreciate how far we have reached, and gather strength from each other. Maraming salamat po. To the inspiring and amazing Ma'am Chara Santos. Please remain on stage as we call back our FDCP Chairman Joey Reyes and all of our 2025 Parangal ng Sining Annual and Lifetime Achievement Awardees for a commemorative photo.